Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bao po Mansano. Tayo po muna magkaya sa pundong malangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubuklan natin ang mga biyaya sa punandalanan ng taong nilang sana aming minamahal at ginagalang na pastor, evangelista, William Almeida, and the Prophet of God. Misa pa kaming nagpupunag ang pasalamat sa bawat yugto na aming banal na gawain, pinagpalat nilang isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwi na, O Diyos, hallelujah. So bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumbaba, himin ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkukulang, pagsalansan sa banal na kalooban, patawaran mo ba sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalawin ng spiritual na kapala, at siyempre ng kabanaan namin tindihan, inibig ng mga baguha, mga bisita, mga datiyan, maging sa aming beloved webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang at kaaway, demons of hindrance that doesn't believe, cast out from them and bind the power of darkness. On our Lord we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unagit sa lahat, ako nang pinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdagal, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklalan lahat ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeida, the end-time problem of God. We love you so much, Pamala Pastor, and we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Luis Almeida, beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children whole Almeida family, at sa lahat din po natin minamati-ibig na mga kapatid, mga kapamagawa, mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po natin beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa kanilang anak, at sa mga anak din po natin, beloved Mr. Paul, beloved Tini, sa bansang Amerika, amen, praise God. Sa lahat natin inibig ng mga kapatiran na nakaantabi sa ating live streaming, magandang hapon po and welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Mga iniibig, marami pong tao ngayon, hindi lang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa hindi pagkaalam o walang bahala sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila po ay nakagawa ng mga kasalanan sa harapan ng ating mabait na Diyos na buhay. At sa hindi nila pagkakaalam, iniibig ko na ang kanilang lahat ng mga bagay na kanilang nagawa, na ito po ay kanilang ipagsusulit sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating po na mabasa dito po sa from the official Paul to the Romans, chapter 14, verse 12, kaya nilaman po. The book of Romans, chapter 14, verse 12. So then, every one of us shall give account of himself to God. God bless you po sa Tagalog. Mga Tagroma, Kapitulo 14, versikulo 12. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. And God bless His word. Amen. Praise God. And the Bible says also in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Sapagat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Palakpakan po muna ating pinakamamahal na Panginoon, and praise God, hallelujah. Mga iniibig, ito po ang di alam ng ibang mga tao, iniibig ko, na lahat po tayo ay magbibigay sulit sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Whether you like it or not, we will appear. Tayo haharap sa hukuman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga ginawa, sa mabuti, sa masama, may inibig ko. At lagi nating alalahanin, may inibig ko, na tayo po'y binigyan ng free will, ng kalayaan ng Diyos. Hindi tayo ginawang robot ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kalayaan na pumili, may inibig ko,
Nasabi pa dito sa from the book of Deuteronomy chapter 30 verse 15, See, I have set before thee this day life and good and death and evil. So ang ating malapunan po ay nagbigay po ng kautusan, mga inibig ko, ng buhay at mabuti, kamatayan o kasamaan. So nasa sa atin po kung ano ang ating pipiliing buhay habang tayo po nandito pa sa mundong ito, mga inibig ko. Kaya nga nasa sa atin ang kalayaan na pumili kung ano po ang gusto natin mangyari sa ating mga buhay, mga inibig ko. Kaya't patuloy po na tayo po ay gumawa ng mabuti, yung ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo may lakas, habang tayo ay mahininga, isagawa natin na 70% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lumakad tayo ng ayon sa kanyang katwiran, mainibigo. At huwag natin kailanman pangungunahan ang ating dakilang Diyos na buhay. Hindi ko mo naghihirap ka na sa mundong ito, dinaranas mo mga grabing mga pagsubok, kahirapan o ano pa man, mga kinaharap mo mga problema, ay katulad ng ginagawa ng mga hindi naglilingkod sa Diyos. Sila na mismo ang kumikitil ng kanilang mga buhay, mga inibig ko. Subalit, ito po ay hindi kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Kaya't nasa atin po ang kalayaan, mga inibig ko, kung anong buhay ang gusto natin mangyari, at dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved person, the Lord, ating minamat ginagalang na Pastor Evangelista Willie Almeida, preaching the Word of God with power and anointing. Tayo na nauna na nakapakinig at isinagawa ang banal na kalooban ng Diyos. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng mga pagkapalang physical, material, lalo tigil sa spiritual na pagkapala. Ibinubusan Diyos yung banal na espiritu na niya sa tutuina na ito hinahanap ng maraming tao, subalit hindi ito binigay ng Diyos sa iba man sa ating gawain lamang ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yung mga Bible study, ating beloved Honorable San Pastor Luis Almeida, na kung saan ay dito'y lalong madadagdagan yung ating pananampalataya. Kaya't anuman pong ating mga kinakaharap na mga kapighatian, mga pagsubok, kahirapan, ito hindi makapaghiwalay sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya panghawakan natin ang salita ng Diyos, manibig ko. Isagawan natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat lahat po tayo magbibigay sulit sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng ating mga ginawa. Kaya nga sabi ng Biblia, datapwat sa mga palaway, sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, ang galit ng Diyos ang kanilang mararanasan. At ano po sabi dito sa Romans chapter 8, verses 8 and 9, kaya nilaman po. From the book of Romans, chapter 2, verses 8 and 9. But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish, upon every soul of a man that doeth evil, of the Jew first, and also to the Gentile. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 2, ang talata ay 8 at 9. Datapwat ang sa mga palaaway at ang mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuutan, kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama ng Hudyo una-una at gayon din ng Grego. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Everybody shout, praise the Lord. So maliwanag, mga inibig ko, ito po'y reminder, o pa para sa bawat sa atin, mga inibig ko, sa mga hindi sumusunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay kanila pong makakamtan. Sabi ng banal na kasulatan, makakamtan nila ay yung kagalitan at kapuutan ng dakilang Diyos, na maging ang kanilang kayamanan, kapangyarihan ay hindi makapagliligtas sa galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapighatian at kahapisan, kahirapan, karamdaman, walang kapayapaan sa isipan, sapagkat sila po'y patuloy na gumagawa ng masama sa harapan ng mahal na Panginoon. At ang kanilang maranasan ay yung puot galit ng ating dakilang Diyos na buhay. Subalit pag ikaw'y lumalakad ng matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko,
nandun lagi yung proteksyon, pag-iingat sa atin. Itong COVID-19 na ito, mga ibig ko, ay nakumitil ng by the millions of people throughout the world, mga ibig ko. Subalit sa mga anak ng Diyos na tumatalima at sinasagawa, yung nalaman natin katotohanan, ipinangaral ng tao ng Diyos, lahat tayo inililigtas, iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po ating dakilan sa buhay. Amen, praise God. Sa mga nagdaan na mga trahedya sa ating bansa, sa mga lindol, sa mga bagyo, mga inibig ko, na kung saan ay dito sa ating bansa ay talagang kumitil ng daan-daan libong tao, mga inibig ko, and property damages, billions of pesos, mga inibig. Subalit makikita natin yung mga nagtetestify natin ng mga kapatiran na kung saan ay talagang ipinahayag nila na yung pag-ibig ng Diyos sa di masayod ay kanilang patuloy na naranasan. Sa kasagsagan ng mga bagyong Yolanda, mga inibig ko, ay talaga naman pong maraming mga istruktura, mga inibig ko, maging mga buildings ay talagang mga wasak, mga inibig ko, at talaga naman pong wala kang halos makapitan. Subalit yung mga testimonyo natin mga kapatiran, mga inibig ko, na kung saan ay sa oras ng kasagsagan ng bagyo, ay dito po ay sila po ay meron siyang nakapitan na puno. Isang puno na kung saan ay kinabukasan ng makita na humupa na ang bagyo. Yung maliit lamang ng puno ng papaya. Samantalang yung mga katabi ng mga puno ng mga nara, ng mga malalaking mga punong kayo, binunot pati yung mga ugat may inibig ko. So dito makikita natin ang kaibahan pag ikaw ay matapat na naglilingkod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Kaya ang minibig ko, ang tanong naman po ay, bakit po ba ang mga tao ay nananatili sa paggawa ng masama? Despite of the fact na inibig ko na ginamit ng banal na gawang ito, ang ating mahal na pastor, Norbo San Pastor Luis Almeida, the whole Almeida family, ay nagkukrusada, inululunsad ng mga krusada, ang layunin ang mga tao po'y makalapit sa ating naglalang Diyos buhay upang pagdarating ang panahon na tayo harap sa hukuman ng Diyos, inibig ko, ay tayo po ay malinis na nasa harapan ng ating naglalang sa buhay. Subalit ang mga tao ay nagwawalang bahala, mga inibig ko. Bakit ang tayo nanatili sa kasalanan? Ano po ba ang nangyayari, mga inibig ko? Ang sabi po dito sa Romans chapter 2 verse 5, kaya nilaman po. The book of Romans chapter 2 verse 5. But after the hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Diablo siya po sa Tagalog. Mga taga-Roma Kapitulo 2, versikulo 5. Darabot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipong ka sa iyong sarili ng puot sa karuan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. And the Bible says also in Ephesians chapter 4 verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang na sa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ito pala ang naging dahilan, mga inibig ko, kung bakit ang tao po ay nananatili sa paggawa ng kasamaan, nananatili sa kasalanan, mga inibig ko. Sapagkat ang kanilang puso po ay tumigas. Dahil po sa katigasan ng puso ay nagtitipong ka sa iyong sarili ng puot sa karawan ng kapuutan ng paghuhukom ng Diyos. Pag ang tao po kasi, mga inibig ko, ay tumigas na ang kanyang puso, hindi na siya marunong magpatawad. At puro galit na lamang paghihiganti ang nakasa kanyang puso, mga inibig ko. Kaya itong galit ito po ay magbumusod sa tao upang ang mga tao ay mapahamak, mga inibig ko. Sapagkat pag tumigas ang puso ng tao, talagang hindi niya na magawang magpakumbaba, magsisi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, ang ating mabait na Diyos sa buhay ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay magsipagsisi at magsipagbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan sinasabi ng ilan mga hindi nakakilala sa ating mahal na Panginoon, bakit yung pang kinuha, pagkabait-bait na tao? Bakit hindi na lang yung masama na yun? Dito makikita po natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Siya'y banayad sa pagagalit, subalit puspos ng kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ayaw niya po pagmamatay yung mga tao masama, sapagkat binibigyan pa niya ng pagkakataon na mga tao ay magbalik loob, magsipagsisi, mga inibig ko.
Hindi katulad ng tao, pag ang tao ay nagalit, galit talaga. Pero pag tayo mga totoong Kristiyano na mga inibig ko, sa Jesus Miracle City International Ministry, magalit ka man, sabi ng Biblia, huwag mong palubugan ng araw ang iyong galit. Kinakailangan, nandun lagi yung pagpapakumbaba, kailangan magsisi ka, magpakumbaba ka, patawarin mo. Kung ilang beses mo kang ginawa ng kasalanan, patawarin mo ng patawarin, sabi ng banal na kasulatan. Pero minsan para bagang ang tao may inibig ko ayaw magpatawad. So balit pag ikaw ay lagi nagpapatawad, lalo kang mamahalin ng ating pinakamamahal na Panginoon. So praise the Lord. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin sa dakilang Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Subalit wala ng Diyos na makikinig dahil hindi po tayo kasi tumalima sa pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Pagtatawag ka sa Kanya, ikukubli niya, itatago niya yung Kanyang mukha, ayaw niya makinig sa iyo. And God heareth not sinners, mga inibig ko. Hindi siya kailanman nakikinig ng panalangin ng taong masama. Subalit pag tayo po'y laging nagpapakumbaba, at ito ang itinuro sa atin, ating dearly beloved parents and beloved children, na tayo po'y lagi sa tutuwina, ay nandun po yung humility sa tutuwina, mga inibig, magpakumbaba. Kaya nga po ako na-save dito, mga inibig ko, sapagat yung unang araw ko pa lamang na pagdalo dito, mga inibig ko, lahat ng ating mga beloved choir, mga inibig ko, maging mga beloved brethren, pagpasok ko pa lang, alam pala kaagad nila, pagbaguhan ka. Kasi siyempre, yung suot natin, iba sa kanila, mga inibig ko. Kasi hapon po yun, dumalo kasi ako dito noon, hapon. Talaga naman sabi sa akin, praise the Lord po, magandang hapon, welcome po. Agad. Sabi ko, mabait naman ang taong ito, talaga namang. Pero sabi ko, tingnan ko nga, subukan ko, baka na-chamba lang yun. Nag-isang buwan ako nag-observe, mga inibig ko. Pero hindi nagbago. Andun talaga yung kanilang grabing, i-welcome ka na yung grabing humility, talagang pagpapangawa nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya yun, mga inibig ko, yung turo ating mga pastor, mga inibig ko, doon ako nahikayat sa gawain ito talagang ang mahal na panahon ito, itong pag-ibig, mga inibig ko. Kaya ngayon, ano yung pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat nating gawin? Upang kung dumating man yung araw ng judgment din, mga inibig ko na tayo haharap, whether you like it or not, haharap tayo sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Anong pinagagawa ng Diyos na bawat sa atin? Maging sa lahat ng tao sa pitong ng mundo, magkasunod na pong basahin dito po sa Acts chapter 17, verse 30, 1 John chapter 1, verse 7, kaya nilaman po. From the book of Acts, chapter 17, verse 30. And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. From the book of 1 John, chapter 1, verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay ipinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Dito sa unang Juan, Kapitulo 1, ang talata ay 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. So ito ay pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay upang kung dumating man po yung panahon na tayo haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat lahat ng ating mga ginawa ay ipigbibigay sulit natin ito, mga inibig ko. Ito ang dapat natin gawin na dapat ipinagagawa ng ating mga Panginoon sa lahat ng tao sa pati ng mundo, maging sa lahat ng Kristiyano, mga inibig ko. Nang sabi dito, mga inibig, sa lahat ng mga tao, maging sa ilang Kristiyano na di lumalakad pa sa kalooban ng Diyos, ay magsipagsisi at magpakumbaba at magbalik loob sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan ito ang hindi magawa ng tao, yung magsisi, magpakumbaba. Bakit ako magpapakumbaba? Bakit ako magsisisi? Hindi naman ako mamamatay tao, hindi naman ako holdupper, drug lord. Yung damirpak, kapatid,
na ikaw ay may sama ng loob, yung ikaw ay may galit, mga inibig ko, pagkatapos ay meron kang hinanakit sa iyong kapwa, mga inibig ko, at ikaw ay nagsasalita ng mahalin na salita, yung mga bad words, mga inibig ko, yan po'y kasalanan na dapat pagsisihan ng tao. Sapagkat kung tayo maabutan sa kanyang kalalagayan, biglang nag-rapture, iwan ka, kapatid. Kaya nga, sabi natin minamahal, ginagawa ng pastor, beloved no Pastor Luis Almeida, always open our mouth just to praise our loving God. Luwalatiin natin lagi ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag po nating isipin ng Diyos ay katulad ng ginto na Diyos-Diyosa na pilak at kahoy, yung kinagisan ating reliyon. Hindi po yun, mga inibig ko. Ang Diyos ay dapat sambahin sa espiritu at katotohanan na itinuro sa atin ating beloved person, beloved children, mga inibig ko. At ang sabi pa, mga inibig ko, tayo po ay lumakad sa liwanag. Paano po tayo lalakad sa liwanag? Gaya nga na siya sa liwanag, binibig ko, ay atin naman pong isagawa ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pagdalo sa gawain ng dakilang Diyos sa buhay. Kaya nga marami tayong mga kapatiran na kung saan nung nagkahigpitan ang ating pananamba, manibig ko, sa iba't yung panig ng bansa, mag-isip ang panig ng mundo, manibig ko, ay totoo naman pong nasabik ang mga kapatiran, manibig ko. Pero dapat kahit walang pandemic, manibig ko, ang mga anak ng Diyos ay laging nasasabik sa paglilingkod, sa pagdalo, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni David, I was glad when they said unto me, we will go into the house of God. Galak na galak siya pag sinasabing pupunta sa pananamban ng ating mga Panginoon. Ganon din ating dearly beloved person the Lord. Tuwang-tuwa sila, mga inibig ko. Lalo pa tayo nakikita mga kapatid na mainit na naglingkod sa ating dakilang sa buhay. Kaya napakalaga ng pagdalo sapagkat dito, mga inibig ko, during our ungathered moments, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kinulugdan ng Diyos. Kung kaya't sa pamamagitan ng makapangyarihang dugo ng ating malapan, nililinis tayo sa ating mga kasalanan. Pero wag naman pong ulit-ulitin ang pagkakasala, mga inibig ko. Minsan na tayo nung kasala, mga inibig ko, tayo nahukasan sa makapangyarihang dugo ng ating malapan sa tubig, mga inibig ko na tayo nabaptismuhan. Kinakailangan, mga inibig ko na tayo lumakad na ng ayon sa kalooban ng Diyos na buhay. At pag nagawa natin yan, mga inibig ko, may pangako pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong kanyang pangako? Huling talata, dito po sa Romans chapter 2, verse 7, maganda na po mga awit, manunugtog. The book of Romans chapter 2, verse 7. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. God bless you po. Mga taga-Roma, Kapitulo 2, versikulo 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Napagandang pangako ng Diyos, sa mga nagsisipagtiyaga, ibig sabihin, sa mga nagtitiis at nagsasakripisyo at nananatili sa paggawa ng katwiran ng Diyos. At tayo po yung mga yung spiritual at yung sincero na gumagawa ng maganda at mabubuti na walang kapalit, mga ko. At katumbas, una para sa Diyos, sa ating mga kapatid at kapwa dahil ang gusto ng mga Panginoon ay tayo po ay mapasa Kanya, mga ko. Isagawa natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya yung ating mga spiritual duties, gampanan po natin yan mula sa ating mga puso. Kaya anumang oras na darating ng Diyos, sapagkat lahat tayo, mga inibig, sabi sa una natin nabasa, mga inibig ko, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kaya habang tayo may lakas, may hininga, gumawa na tayo ng gumawa na mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. And we are inviting all the beloved visitors to please come forward. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon po ang araw ng pagtanggap. At habang ating inaawit ang papuring awiting ito, gawin natin panalangin ang awiting ito. Itaas sa ating makamay at minsan para ating papurihan ang ating pinakamamahal Panginoon. At habang aking binibigay ang buong pagkataon sa aking beloved co-preacher, Brother Joey Mancera. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Sa lahat po nating webcast viewers,
sa lahat po ng mga bisita, mga baguhan, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Amen. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, kailangan kita. Yes, Lord God, hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko. Yes, amen. Hallelujah. At ako'y malilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko. At ako'y mahalugin mo. Linisin mo Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos.
ihanda ang bawat sarili. Ang ating pusong ito ay laging malinis sa harapan ng ating dakilang Diyos. Patuloy tayong magsusumamo sa Kanya. Yamang nandyan ang panalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Tayo naman po ay talagang kailangang sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, anytime from now, mga minamahal ko, lagi tayong handa, mga minamahal ko, at gumagawa sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos dahil napakahalaga po ng kaligtasan. Iiwan natin ang mundong ito, punong-puno ng kapighatian, ngunit doon sa langit, nariyan ang tunay na buhay, ang buhay na wala hanggan, ay pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, linisin mo kami, O Diyos. Pangako namin maglilingkod kami sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Linisin mo, O Diyos. Linisin mo ang puso ko, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, Gamitin mo kami, O Diyos. Ayon sa iyong kalooban, linisin mo. Hallelujah, hallelujah. linisin mo ang puso ko, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, at ako'y maglilingkod sa'yo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat pong sumigaw ng praise the Lord. Sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan. Tunay na pinagpala kayo dahil ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na banal na gawain. Nasaksihan niyo po, narinig niyo ang mga buhay na patotoo na iyan po'y katuparan dito sa banal na kasulatan. Magaganap din po sa inyo ang lahat ng pagpapala, lahat ng mga himala. Tataglayin mo ang kapayapaan kung ikaw ay totoong magpakumbaba, tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas, hari ng iyong buhay. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos na nahayag sa laman. Siya po ang tumubos sa atin sa krus ng Kalbaryo sa ating mga kasalanan. Nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Kumpletong pagtalikod sa lahat ng mga kasalanan ating nagawa at hindi mo na babalikan ang makasalanang pamumuhay. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat at sincero, hindi kanya pababayaan, tutulungan kanya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Ilulubog ka sa tubig, pag-ahon mo, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, mas malaki ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo kung ikaw ay magpapakumbaba. Ang pangatlo ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Ang Diyos mismo ang magbabautismo sa iyo ng kanyang banal na Espiritu
sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa ikapagpatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Kayo po'y pumikit at yumuko. Tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay, makipag-ugnayan po at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Hallelujah. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Malapastor Evangelista Wildy Almeda, ang propeta sa huling kapanahunan, salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, katotohanan, tagapagmana pa ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po ang inyong mga kamay. Ito po yung simula ng tapat niyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Magpapatuloy po tayo. At habang nagpapatuloy kayo, ang pananampalataya nyo ay lalago ng lalago. Doon po lahat ng iyong mga dalangin tutugunin ng ating dakilang Diyos. Pagagalingin ka, magbabago ang buhay mo, magkaroon ka ng kapayapaan, meron ka kapangyarihan laban sa kaaway ng Diyos. Higit sa lahat, yan ay tanda na ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang gagawin na lang po natin, tayo po'y maglingkod na may katapatan. Dalhin po natin ang ating mga mahal sa buhay, mga unsaved loved ones. Anyayahan po natin ang ating mga kaibigan, maging sino man po ang ating mga kakilala. Amen. God bless you all. Amen. Praise the Lord. At ay dadako na sa ating lahat ng mga pangangailangan. Prayer for the sick. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayo dumalangin mga minamahal para sa lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah. Magsisipag muna tayo. Dakila po namin Diyos na mapagarihan sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoong Hesus sa unang dalangin na aming beloved noble pastor, evangelist, Wildy Almeda, yung time prophet na kami sa banal na paanan, lubos na nagpapakumbaba, mahal ang Panginoon, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, pagkakasal. Patawarin mo kami at tulungan mo kami, mahal ang Panginoon, masunod po namin lahat mong kautusan, mahal ang Panginoon. Hallelujah, pa maging handa sa dakilang araw na yan, na yung pagbabalik at magamit po rin kami, mahal ang Panginoon. Hallelujah, sa pagligtas ng maray pangkalo, lalo na po ng
aming mahal sa buhay, maging ilaw at asin kami sa libutan ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. At lubos ay pasasalamat, tinaalay po namin dakilang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Nagsugo ka ng totoo mong propeta, nangaral mo po katotohanan, mahal na Panginoon. Kabalikan, beloved children, mahal na Panginoon. Iningatan ang puro Ebanghelyo ng kaligtasan ngayon. Tinatamasa po namin totoong pinagpalang buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang matanda, malat yung kapalaghan. Pruweba na kami po pagmana ng buhay na walang gayat. Kaya patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin ang matinagal, mahal Pastor. And all beloved children, mahal na Panginoon. Lubos po namin pinasalamatan, nangigit pa sa kayamanan ng buong mundo, mahal na Panginoon. Digito daan, mahal na Panginoon, upang patuloy papangalan ng isang Ebanghelyo hanggang sa pagbabalik, mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin yung banal na pangalan. Mga minamahal, ilahans po natin at mga isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan ng karamdaman. Mga minamahal, isipin po natin, beloved pastor, the entire prophet of the loving God, ang naglehas po sa atin, sa ating mga loved ones, sa lahat ng kapatiran, sa buong mundo. Mga minamahal, ikas out po natin, bagitin mo natin, mga minamahal, kung anumang uring karamdaman, problema, obesya yan, mga masamang espiritu na yan, palayasin na sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, multiple problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, body-being, glory, pride, lust, covetous, materialism, mga panlalamig, panlulupay, demonyo, panlalamig, cast out in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa imalap. Sa katugunan mo sa lahat ng ngayong madalangin sa dakilang kapangyarihan na pinagkaloob mo sa amin. Sapat na rito po ang totoo mong propeta, mahal na Panginoon, ang panalangin ay nakakabot dyan sa iyong trono, mahal na Panginoon. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon ng lahat ng ating mga prayer requests, tinugunan ng ating mahal na Panginoon, simalang kaparaanan. Hallelujah. Isigaw po natin mga minamahal ang million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang katagang hallelujah. Praise the Lord. Galing sa ating mga puso may namahal, dahil sa sabay lukso mo na mahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much. I love you so much, Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Purihin ang banal na pangalan. God bless you po, may namahal. At narito po tayo sa ating pong announcements to our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, Brother Ralph Blanco. At mga minamahal, sa ating po mga mahalagang announcement before our closing prayer to beloved Brother Domeng. Mga minamahal, patuloy po ang banalagwain ng Jesus Miracle Crusade sa lahat-lahat ng ating po minamahal na kapatiran at sa lahat ng mga bagong po sa mga aming minamahal na visitors, all our beloved webcast viewers, at pong central live streaming po, tuloy-tuloy po mga minamahal. At muli, this coming mga minamahal, August 12 and 14, those dates are Friday and Sunday respectively. Mga minamahal, this coming Friday, August 12 po, ang ating banalagawan at pong service starts at 1 p.m. up to 6 p.m. Friday po yan, 1 p.m. up to 6 p.m. Ang ating Wednesday service po ay same time din po mga minamahal at ating banalagawan. This coming Sunday po, that is August 14, Sunday, from 10 in the morning up to 4:30 in the afternoon. Mga minamahal, inyo pong patuloy na subaybayan. Kindly po, subaybayan niyo po ang ating pong central live streaming upang kayo po'y patuloy po nakahabagan, biyaan ng mahala, Panginoon. Amen? At patuloy po kayong mahuhubog sa tunay na paglingkod, sa tunay na pananampalataya sa ating napakadikilang Diyos. Ang ating pong banalagawain through FB page, JMSM Central Live Stream po natin mapapanood, and also through our YouTube channel po, JMSM TV. Inyo rin po mabibisita. You can also visit our website, www.jmsm.org. Mga minamahal, for prayer and counseling, mga minamahal, you can call up the following numbers, 8-372-9194 and 8-375-1148. Sa lahat po ng mga ating minamahal mga kababayan, maging lahat ng mga webcast viewers po natin, nag-nice po mag-request po ng prayer o panalangin o pagpapayo. Again, for prayer and counseling, 8-372-9194 and 8-375-1148. Calling, mga calling outside of our country, just add niyo pong area code ng Metro Manila, which is 02-0375-1148. For our TV program po, ang Jesus Miracle Crusade, it is being telecast every Saturday in the evening sa PTV4. Yan po ay nag-start po ng 10:30 p.m.
up to 12 midnight. One and a half ating pong TV Crusade sa Channel 4 ang ating pong radio program, mga minamahal. Ang Jesus Miracle Hour, ito po'y gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado po. Yan po'y mula alas 11 ng gabi, 11 p.m. up to 12 midnight sa DZME, sa Radyo 1 po, 1530 po, 1530 kHz. Ayan, on your radio dials. At mga ganda rin po ang ating pong GMC bank account. Huwag niyo pong kaligtaan, mga minamahal. Sa mga nagnanais po na may panahon po, mga minamahal, nais po magbigay through our bank account. Mga minamahal, yan po isang katungkulan po ng bawat Kristiyano. Hindi po katungkulan, mga minamahal, sa lahat hindi po katungkulan, hindi po kailangan ng Diyos ang suporta o ang tulong ni naman sapagkat langit at lupa, everything has been made by our loving God. Mga minamahal, nais nating dakilan Diyos na tayo po yung magbibigay ang lahat, mga minamahal, upang tayo rin po yung pagpapalit sapagkat sa pagbibigay, doon po tayo pagpapalayan ng mahalap. At po yung GMCM Bank account sa Banco de Oro po yan, mga minamahal. Yan po ay sa BDO Favor Branch at ang pangalan po niyan ay ang buong pangalan po ng ang account name na yan, buong pangalan po ng ating pong banalagawan Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or the acronym JMCM or JMC, mga minamahal. Yung pong kaligtaan niya naman, ito po isa pang savings account and the account number is 000-000-3902-68577 para sa inyo po mga pledges, yung po mga tithes and offerings, mga minamahal, yung po mga vows, yan po sa ating pong GMCM bank account, as magi sa mga bagon, kung nais nyo pong kayo rin po yung pagpapalain, mga minamahal, talaga pong walang sapat na silid ang kalalagyan, mga minamahal, na inyo pong tatanggapin. Wala po dito nga no other company, mga wala pong nagsusuporta dito. Tanging ating mahal na Panginoon po lamang. Kaya no wonder mga dahil sa pananampalataya ng ating pong dearly beloved and honorable parents, our ministry, it's growing leaps and bounds, mga minamahal. At muli, kanili po, makisuyo lang po, mga minamahal, at kayo po lalo pong pagpapalain ng mahal po. Tayo po magkaisa po na panatilihin po natin na malinis po, mga minamahal, ang lahat ng ating pong kapaligiran na para kung gaano po na napakalinis ang ating pong lugar as we leave this place po, ganoon na rin po. Huwag po natin kalilimutan, mga minamahal, cleanliness is next to godliness. Marami po tayong mga trash bins dyan, mga minamahal, para yung mga after na mag-break po kayo, yung mga kinainan po natin, mga minamahal, may ilagay po natin yan sa mga trash bins at nakasalansan po yan sa isang lugar, mga minamahal, para tayo po ay patuloy po na napakalinis ng ating pong pinagdadausan ng ating pong banal na gawain. Tayo na po itumuyo habang atin na po binibigay po ang lahat ng pagkakataon sa manguna, sa panalangin natin, mga sa ating pagkatapos, beloved Brother Domeng Galan, my beloved co-preacher. Amen. God bless po sa atin, beloved ordinary preacher, beloved Dr. Ricardo Alcon. Tayo pong lahat ay manalangin, mga minamahal. O po mapagpala namin amang banal na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Amang banal, ito'y sa pangunang dalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang na mga pastor, beloved and honorable evangelist, Wildy Estad Almeda, your entire prophet. Kaya naman malapay noon, kami po ay taos-puso nagpupuri papasalamat. Malapay noon sa bawat bahagi, ukto na yung pinagpalang lubos. Malapay noon, hallelujah, maraming salamat po maging sa napakatamis banal mong presensya na patuloy mo pong binubuhos. Malapay noon sa bawat isa, malapay noon, hallelujah, at lalo tigit sa ebanghelyo na amin naririnig sa tutuwina. Ito po ay karagdagan ng aming pananampalatay nagmumula sa iyo, malapay noon. Hallelujah, sa aming pansamantalang pag-uwi, malapay ng bawat isa, malapay noon mga kapatiran sa andako man ng mundo, sa andako man ng bansang Pilipinas, malapay noon pag-ingatan mo, malapay noon, hallelujah, na makarating na malulhati ang bawat isa sa tahanan, malapay noon naroon po ang iyong pag-ingat. Maging sa may mga sasakyan, malapay noon, hallelujah, pag-ingatan mo, gisingin mo, malapay noon, ang mga inaantok na diwa, malapay noon at muli mo pong ibalik, hallelujah, sa sunod na banal gawain, malapay noon, hallelujah, upang doon ka muli namin papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To God. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes
my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed our disease. You are the Lord, our healer. Oh, you sent your word and healed our disease. You are the Lord, our healer. Oh, you sent your word and healed our disease. You are the Lord, our healer. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, mga mahal. Ingat po kayo sa pag-uwi. We love you all, but others Jesus loves you all. Praise the Lord.